So guys, welcome back to Dark Angels Intuitions. Welcome back to my channel. Welcome back sa mga palaging nag-aabang ng mga readings ko, sa mga new subscriber. Thank you for subscribing my channel. So welcome sa mga hindi pa nakasubscribe na nanonood ng video na to. Bago pa lang dito sa channel ko. Welcome to my channel. So anyway, I'm going to do another general love reading. So bago man lang ako gagawa ng monthly reading for the zodiacs. Okay? So, let's see. Let's see kaninong story to, sino maka-resonate dito. I'm going to pull an oracle card kung ano yung magiging situation ninyo or ano yung situation ninyo ngayon. This is a love reading, guys. Takes what resonates and leave the rest. Hindi lahat maka-resonate sa reading na to, okay? This is a timeless reading. Settlement, agreement, or compromise. So, magkakaroon ng agreement, settlement, or compromise sa relationship ninyo. Let's see, deal. Parang deal or no deal. So, what is, ano to? May humahawak sa ulo ko. What is this? Parang may humahawak sa ulo ko. Parang may nagaganon. Anyway, let's see. What is the situation right now? What is your situation right now? Kaya pala may deal or no deal. Because I think this person, this person parang he wanted to move forward towards with you. And might be this person ghosted you. And right now, andun sa point na nasaktan ka talaga nung nangyari to. So, feeling ko sobrang naging unfair itong person na to sa'yo. Naghintay ka sa kanya kung kailan siya magparamdam sa'yo. Hanggang sa lumabo na lang yung sitwasyon ninyong dalawa. So, right now, itong person na to, feeling ko, bumalik, nagparamdam, and wanted to move forward towards with you because this person miss you. So, na-miss ka niya, so gusto niya makipag-ayos sa'yo. So, ikaw naman confused ka whether totoo na ba to, baka iiwan na naman ako nito ulit, or baliwalain ako nito ulit, or ghost na naman ako nito ulit, or totoo na ba to siya ngayon sa akin. So, andun ka sa point na ganun. Kasi nasaktan ka sa mga nangyari eh. Naghintay ka, lumabo yung sitwasyon. So, kaya siguro merong agreement dito, may settlement. So, let's see. Let's see more. So, I can see here na bakit siya bumalik. Gusto niya makipag-ayos sa'yo. Gusto niya bumalik sa'yo na ayusin ninyo yung relationship ninyo. Isa pa, na-miss ka niya. Gaya ng sabi ko nila, lumabas din siya dito na nami-miss ka niya, kaya gusto niyang bumalik sa'yo. Alam niya na nasaktan ka talaga sa mga nangyari. Alam niya yon. Okay? Ando siya sa point na alam niya na naging unfair siya sa'yo. Na yung mga pangako siya sa'yo na hindi niya natupad at bigla na lang siyang nawala or hindi nagparamdam sa'yo. So, andun sa point na this time bumabalik siya, parang gusto niya makabawi sa mga nangyari at gusto niya pa na kumbaga hihigitan pa to offer you really love, promise that he will not going to leave you anymore.
And, pinag-isipan niya to ng mabuti nung time na yon. Pinag-isipan niya ng mabuti bago to gawin, pero he did take or she did take the leap of faith to move forward towards you to come back to you. Whether, okay, tatanggapin mo man siya o hindi. So, kaya siguro nagkaroon ng settlement dito, agreement, compromise, because siguro you make this, ikaw yung nagbigay sa kanya nito na parang titignan natin kung ano yung maibibigay mo, maialay mo, or maipoprove mo sa akin para tanggapin kita ulit at para tanggapin ko yung pagmamahal mo ulit, magkaayos tayo ulit. So, may deal siguro kayo dito na kung sasaktan mo pa ako ulit, hindi na ako babalik sa'yo, hindi na kita bibigyan ng pagkakataon or something ganyan. Kasi nagsisi talaga siya, sa totoo lang. Nagsisi siya sa mga nangyari, kaya nga siya bumalik sa'yo kasi pinagsisihan niya yung mga kasalanan niya. Lungkot siya nung time na nawala na kayong dalawa. Medyo nakaramdam siya na parang mahirap. Mahirap nang wala ka, mahirap na, kumbaga, challenging yung buhay niya nang wala ka. So, I don't know if you're married or meron kayo sa point na nangako siya sa'yo na magpakasal. Might be engaged kayo or this time, pwedeng gusto niya na ikaw na yung gusto niyang pakasalan. Kasi nakita ko dito na parang meron sa inyo dito na this person parang gusto niya ng to have changes in his life with you. So, might be gusto ka na niya even pakasalan this time. Parang ready na siya. He want or she want to be happy and fulfilled with you. Marami na din kasi kayong pinagdaanan nito. Matagal-tagal na din siguro kayo. So, pwedeng live-in kayo or may long-term relationship kayo hanggang sa dumating nga yung point na nagkaroon kayo ng problem. So, sa pagbabalik niya, parang gusto niya ng tudukan to, makipagpalikan sa'yo, and even napakasalan ka, even makapangako na pakasalan ka na December at hindi ka naiiwan. Parang sa point siguro ito, siguro yung settlement ninyo, ito yung agreement ninyo, na promise ko sa'yo, na aabot tayo sa point na magpapakasal tayo. Hindi na kita ipaiyak, hindi na kita iiwan pa. So, hindi ka na din kasi inosente sa mga nangyari. Parang sobra ka na din nag-overthink at nagpo-focus to observe this person, kung nagbago na ba siya or hindi pa. Kung medyo naipit ka sa sitwasyon in a way na nagbabago na ba siya or ginagawa niya pa din or gagawin niya pa ba yung mga ginagawa niya before na kasalanan sa'yo. Kasi nga, nawalan ka na ng tiwala sa kanya. Okay, so I can see Aquarius here, Libra, Gemini, Cancer, Scorpio, Pisces, Sun, Moon, Rising, Venus, you or your person, okay? So, feeling ko kasi dito, you settled na wala nang lokohan, wala nang sakitan, at mag-focus ka na sa responsibility mo sa amin or sa responsibility mo sa relasyon na meron tayong dalawa. So, mag-focus ka na sa atin, mag-focus ka na sa connection natin, sa commitment natin. So, yun yung yun yung deal ninyong dalawa. Yun yung agreement ninyo. Kung mangyayari pa to, definitely, hindi na kita papatawarin at hindi na kita babalikan. Kaya, ganun sa point na sobra kang nakafocus sa pag-observe kung ginagawa pa ba niya to or hindi na. Kasi, nandun ka sa point may agreement kayo na kung gagawin niya pa to, isang ganun, ayaw mo na. So, pasensya na sa ingay. And, ando sa point na gusto mo na kasi talaga ng changes, you know? Kumbaga, ito din yung gusto mong gawin ng person mo to save your marriage or your commitment or your relationship. Na makapag-ayos na talaga, maayos yung mga nawasak sa inyo. But the thing here is, ang lumalabas kasi dito,
imbes na mag-focus ka sa new beginning ninyo, sa changes or tulungan siya na ayusin yung family ninyo ba, yung relationship ninyo. Nag-focus ka into observing kung ginagawa niya pa ba to or hindi na. Or kung meron pa ba siyang, naglaloko pa ba siya or hindi na. Dahil yun yung gusto mong patunayan sa kanya na, di ba sabi ko sa'yo, na wag mo nang ganyan, wag mo nang gawin to. So, nag-observe ka na i-check kung may ginagawa pa ba siya. Hindi, wag na wala ka sa point na tulungan mo siya na ayusin yung pagsasama ninyo para maging maayos kayong dalawa. So, let's see. See? I can see here na willing ka naman na magkaroon kayo ng new beginning ng person mo. Pero andun ka sa point kasi na nakakaramdam ka na ng parang imbalance or parang imbalance situation. Parang wala ka ng tiwala sa person mo. And andun sa point din na parang feeling mo, may mga bagay pa siyang tinatago sa'yo. May mga bagay pa siyang hindi sinasabi sa'yo. Naku-confuse ka talaga in observing, in focusing dito. Parang lalo kang nag-overthink na baka meron pa siya mga bagay na hindi sinasabi sa'yo. See, dito ka talaga naiipit sa sitwasyon na to. Pero mahal mo naman kasi talaga siya. And willing ka din na, gusto mo din na mangyari na ayusin na talaga niya yung pagsasama ninyong dalawa. Ang ano dito din kasi na, ang ano kasi din dito na sa sobrang focus mo sa relationship niyo or sa pagsasama ninyo, sa sobrang focus mo sa deal ninyong dalawa, medyo nawala ka din sa linya. Parang napunta ka sa doon sa part na naging bantay ka sa kung ano man yung pwedeng gawin niya. Imbes na may deal na kayo, may settlement na kayo, then pagtulungan na lang kayo para maayos to. Makuha ninyo tong deal na to para maayos na yung family ninyo. Nag-focus ka sa deal mo na, kumbaga, you know what I mean. Nag-focus ka into finding kung may ginagawa pa ba siya or hindi na. So, mag-uubagan na. So, maingay na. Okay. So, I can see naman dito na meron pang hope of new beginning talaga sa inyong dalawa. Pero meron din na possibilities of separation if andun sa point na masyado ka palagi mag-overthink sa mga nagawa niya before, gagawin niya pa ba to or not anymore. So, if palagi mo yung i-overthink, syempre magtatanong ka, mangungulit ka, hindi naman perfect yung tao, 'di ba? Definitely, ito yung mapag-umpisa ng away ninyong dalawa hanggang sa lalaki na naman yung away ninyong dalawa. So, merong hopes of new beginning sa inyong dalawa if andun sa point na tatanggalin mo tong confusion sa'yo na may ginagawa pa siya instead of mag-focus sa connection ninyong dalawa, sa pag-aayos ng relasyon ninyo or ng marriage ninyong dalawa. You know? And find some other ideas kung paano ninyo
paano pagandahin pa lalo yung pagsasama ninyong dalawa instead of thinking negative, you know? Kung malaman ko lang talaga to, hiwalayan ko na talaga siya. Kung malaman ko lang talaga na meron to, deal namin yun eh. Kung malaman ko lang talaga, aalis ako. Definitely, sometimes hindi ka makakatulog nun sa kakaisip nun, you know? And kasi wala ka ng tiwala, may trust issue na. So, hindi ka makakatulog. And yun yung laging tumatakbo sa isipan mo. Yun yung ma-manifest mo. So, pag once na yun na manifest mo, tapos mangyayari yun, masasabi mo, sabi ko na nga ba, di ba? Kasi na-manifest mo na yun eh. So, ang sinasabi kasi dito, parang para sa, ano kasi, when you believe or when you practice spirituality or manifestation, parang ingatan mo kung ano yung iniisip mo. Ingatan mo kung ano yung palagi mong iniisip. Hindi naman sa lahat ng pagkakataon nag-iisip tayo ng positive. Sometimes, nag-iisip talaga tayo na negative, lalo na sa sitwasyon na to. Pero kailangan mo din na i-twist to into positivity na okay, may settlement na kami, alam ko hindi na niya gagawin yun. Alam ko na ayusin niya na yung pamilya namin. Alam ko ayusin niya na to. So feeling ko naman dito, na nangyayari naman eh, kasi willing naman siya. Pinapakita niya naman talaga. Pero wala ka na kasing tiwala. Kumbaga yung pinapakita niya sa yung pagbabago, yung pinapakita niya sa iyo na inaayos niya na, hindi mo nakikita yun dahil sa sobrang focus mo into something sa deal ninyong dalawa, na kung gagawin mo pa to, hihiwalayan na kita. Wala nang balikan to. So, see? There is a possibility na may aalis kung sakaling sobrang mag-focus kayo into the situation. Hindi ka makakatulog sa gabi thinking and thinking of may third party pa ba to? Or ako pa pamahal nito? So, sobra ka nakafocus dito, mas maapektuhan yung pagsasama ninyong dalawa. So, yun nga yung sinasabi ko kanina na kung palagi mong iniisip to negatively, may pwede mangyari dito na unsureness sa connection ninyo, sa pagsasama ninyo. And I can see also here na hanggang sa mapagod ka na din sa away ninyo kasi sa arguments na meron kayo. Kasi definitely meron mangyayaring ganito eh. Sorry. May mangyayari talagang away dito, arguments. Kasi sa mga tatanong mo, you know, sa mga, kumbaga iniisip mo na din yung worth mo. So, bakit ginawa niya yun? Pabalik-balik na yun sa utak mo. So, kahit may settlement na kayo, may agreement na kayo, so, andun pa din sa point na parang mahirap pa din para sa'yo magtiwala, hindi mo alam kung anong gagawin mo. Minsan, nag-iisip ka ng desisyon sa buhay, sure pa ba ako dito, tapos nag-aaway na naman kayo, tapos nagiging okay na naman. So, kumbaga, dadating sa point na medyo magiging toxic yung pagsasama ninyo ulit kung hindi ninyo gagawin yung pag-aayos ng, kumbaga, may settlement na kayo. Okay? So, ang gagawin na lang talaga dito is ayusin yung pagsasama. So, titignan ko sa person mo kung itong person mo, willing ba talaga na makipag-ayos sa'yo? Or baka may ginagawa pa din siyang hindi mo nagugustuhan. So, seryoso na ba siya sa settlement na binigay mo or sa agreement ninyo, sa deal ninyong dalawa about sa pagbabalikan ninyong dalawa? Ano ba to? So, gagawin niya ba to? Tukto pa rin niya ba to? Magbibigay ba siya na, ipoprove niya ba sa'yo na willing siya
na ayusin yung relationship niyo? Bakit ito pa din yung naiisip mo? Bakit parang wala ka pa din tiwala sa kanya? Feeling ko naman sa person mo, willing talaga siya na makipag-ayos sa'yo. Willing talaga siya makipag-ayos sa'yo. Pinagsabi ko nga kanina, diba? Pinag-isipan niya to ng mabuti. Pinag-isipan niya to ng maayos. Willing siya talaga na makipagbalikan sa'yo. And to end some cycles, have a changes with you talaga. Na para magkaroon na kayo ng peaceful na situation na pagsasama. Para wala ng gulo, wala ng away. Willing siya to offer you victory. So, nag-usap na kayo nito eh. Nag-deal na kayo. So, parang para sa kanya, dinesisyonan ko na to. Willing na ako na maging, ayusin ko na yung buhay ko na kasama ka. Decision na to, deal na to. Pumayag na ako sa deal na to. So, gusto ko na din kasi talaga ayusin ang lahat. So, feeling ko naman na seryoso naman siya. And feeling ko naman na ginagawa niya naman yung best niya para magkaroon kayo ng balance connection dito. So, nag-iisip na siya ng mga ideas kung paano mabalik kayo sa dati, mabalik yung dating pagmamahal mo. Minsan, hindi din siya nakakatulog sa gabi dahil nga sa mga tanong mo sa kanya na siguro pa ulit-ulit about third party, about what he did to you, about your marriage. Minsan nakukulitan siya, minsan nga humahanto nga sa pag-aaway ninyong dalawa. Pero willing naman talaga siya. Kumbaga para sa kanya naiintindihan niya yun. Minsan lang talaga umahantong kayo sa away dahil nga hindi naman siya perfect para hindi siya mapikon or hindi siya mainis, 'di ba? Sa palagi mong pangungulit, palagi mong pagtatanong. So, if nakikita mo naman na parang andyan naman yung effort niya, nandyan na sa'yo, nag-e-effort na siya na ayusin ang lahat. Siguro on your part, minsan nagkukunwari lang siguro to para maano lang yung deal namin. Tapos, you keep on searching on social media kung meron ba siyang may nag-cheat pa ba siya. You keep on asking sa mga friends ninyo ba siguro. You keep on observing this person. Tapos pag wala kang nakikitang ebidensya, naiinis ka, tinatanong mo siya. Siguro ganito yung ginagawa ninyo kaya ganyan. Siguro ganyan yung ginagawa niyo kaya hindi ko napapansin, totoo ba? Wala na ba talaga? Parang kinukulit mo siya siguro. Yun yung napapansin ko dito sa reading eh. So, ang best way na gagawin dito is magtulungan na lang kayo para maayos yung pagsasama ninyong dalawa. Alam ko na mahirap magtiwala balik. Sa totoo lang, mahirap talaga magtiwala balik. And alam ko na darating din yung time na mapapatanong ka talaga ulit. Lalo na if you're part of water sign, if you are in earth signs. So, mahirap talaga. Lalo na pag Capricorn ka pa. So, could be also Pisces. Mahirap na din magtiwala yung Pisces. So, Scorpio is also here. Aquarius is also here. So, especially pag ganun ka mga sign, andun ka sa point na hindi madali yung pagtitiwala. So, ang gagawin mo na lang talaga dito kung nakikita mo naman yung effort niya, then try mo na din na tulungan din siya in a way na kung gusto mo man siya obserbahan mo siya maglaylo ka lang. Huwag yung sobrang halos hindi ka na nakakatulog. Halos na naluluka ka na wala kang nakukuhang ebidensya dahil nakikita mo na parang binabago niya na yung sarili niya, na nagpo-focus na siya sa'yo. Tapos, feeling mo nagkukunwari lang siya para lang hindi mahuli. May mga ganun sa totoo lang, may mga ganun talaga. So, instead of doing that, ang gagawin na lang dito is like, it's okay for you to observe. It's okay for you to see, to search, to stalk. Normal yun, wala ka ng tiwala
Pero, of course, also, tulungan din yung siya, magtulungan kayo para maayos yung pamilya ninyo o yung pagsasama ninyo. Malay mo, darating yung araw, mapapansin mo na o mababalik din yung tiwala mo. Hindi naman ganun ka sobrang balik, pero at least kahit papano, through his effort, na pinoprove niya sa'yo na nagbago na ako, then, pwede naman, everybody, parang deserves a second chance, 'di ba? So, malay mo, through that, magkakaayos pa kayo. Through that, maayos pa yung pamilya ninyo, lalo na if you're married. Okay? Okay lang yan pagdating sa relationship. Kasi diyan din napapatunayan kung totoong mahal mo yung tao or totoong mahal ka nung isang tao, totoong nagmamahalan kayo sa isa't isa. During the time na nakakapagod na, during the time na nakukulitan na siya sa'yo, during the time na naiinis na siya sa'yo, during the time na papagod na siya sa'yo, dahil alam niyang may ginawa siyang kasalanan. Kung hindi pa siya give up sa'yo, at iintindihin ka niya at pagpapatuloy niya, papakita sa yung pagpapago niya. Ibig sabihin, mahal ka talaga niya. Dahil willing siya to sacrifice, willing siya to have his patience. So, yun, dahil sa pagkakamali niya din naman yun eh. And maintindihan niya yun. Pero ikaw naman, laylo ka din naman, wag masyado na alam mo na nagkasala yung tao, lalo parang susunugin mo na din talaga siya. Parang kakat-kat mo na siya ng na halos tagagalaw niya, kasalanan niya. Wag naman ganun. Kasi hindi kayo magkakaintindihan pag ganun. Kasi nobody's perfect, 'di ba? Lahat may flaws tayo. Napipikon din, naiinis din, nag-aaway din. Then, pag mag-aaway na lang kayo ng mag-aaway, walang mangyayari sa inyo. So, yun. So, pwede pang maayos to as long as, yun nga, kailangan lang talaga na team up as a couple. So, that is my reading for you. Thank you and God bless.